Welcome po sa ating Christian Tips channel at ipagpapatuloy po natin yung ating mga talakayan dito, pag-uusap dito, all about God's vision. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. So yung teksto na ating bigyang pansin ay nandito po sa Mateo 16:18. Ang sabi, at sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So take note the word iglesia. So ang meaning po mga kapatid ng iglesia is called out ones, mga tinawag ng Panginoon. So ibig sabihin, itong iglesia, may purpose ito kung bakit ito itinayo ng Panginoong Hesus. Subalit, nang sinabi niya po ito kay Pedro, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi pa po mga kapatid na itayo ang literal church na talagang makikita buhay na mga anak ng Diyos. Kundi, ito po ay isang paghahanda. Declaration ng paghahanda na darating na iglesia. So ngayon, ang tanong, bakit nagtayo si Jesus ng church? Ano ba ang layunin nito? Ano ba ang purpose nito? Bakit niya yan itinayo? Basta lang ba itinayo niya yan at lagyan ng membro bilang pang-display lang? Hindi po mga kapatid. May layunin. Kaya kapag tayo ay nabilong sa church, dapat nating maintindihan na may layunin ito. Dapat maintindihan, clear po sa lahat, na mayroong layunin ang Diyos kung bakit niya itinayo ang church. Now, isa po sa mga reason na ating nakita based sa Biblia, itinayo po ng Panginoon ang church para humayo, magbunga, manatili ang bunga at lumaganap. Malinaw po na may sinabi ang Panginoon tungkol sa kanyang pag-utos sa kanyang mga disciples. Ang sabi dito sa Mateo 28:19-20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya kung mapapansin po natin mga kapatid, yung church ay magsisimula po sa kamay ng mga apostol. Doon po nag-uumpisa sa kanila ang utos na ang sabi, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, ito po ay transition para sa maitatayong iglesia sa kamay po ng mga apostol, na kung saan maipapasa ang vision ng Panginoon. Ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus ang purpose kung bakit niya itinayo ang church dito po sa Juan 15:16. Ang sabi, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So maliwanag po na ang konteksto niyan ay si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga, namimili po siya, pinili niya tayo para sa obligasyon. Ang obligasyon is humayo, mamunga, manatili ang bunga, at lumaganap, mag-multiply. So ngayon mga kapatid, paano tayo humayo? Paano po magbunga at manatili ang bunga at lumaganap bilang iglesia? So mga kapatid, ang gagawin po natin, we need to follow the strategy of Jesus. Kinakailangang sundan natin yung strategy ng ating Panginoong Hesus. Ano po yun? Ano po ang strategy ng ating Panginoong Hesus? Ang una po, Jesus formed the group as a team. Nagporma, nag-select po ang ating Panginoon ng group at gagawin niyang team. At yun nga po ay ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga apostol. Mababasa po natin yan sa Mateo 4:19 hanggang 23, ang panawagan ng ating Panginoon. Nang maitayo niya po yung team, ang group, ang kasunod, Jesus preserved the group. Preserve niya hanggang sa matuto, magkaroon ng maraming kaalaman, tumatag. And number 3, Jesus trained the group. Mayroon po siyang mga training, pagtuturo para matuto ang kanyang mga alagad. And number 4, Jesus sent the group to multiply. Nang buo na ang team niya,
na-preserve, na-train, it's time na mag-multiply. Sinasabi sa Mark 16:15, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Kaya mga kapatid, nang si Jesus ay umakyat na sa langit, naibigay na ang utos na ipalaganap ang kanyang salita para maunawaan ng lahat ang purpose ng iglesia. Kaya nag-umpisa po ang mga apostol sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At nag-umpisa po sila sa Jerusalem. Basahin po natin ang Gawa 2:14 at 41. Anong sabi? Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Hudiya at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. So, nangaral na po si Apostol Pedro sa Jerusalem. At ano po yung naging resulta? In verse 41, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. So, mapapansin po natin mga kapatid, nang mangaral si Apostol Pedro, mayroon pong result. At yung nadagdag ay 3,000 o 3,000 katao. So, automatic nag-multiply. Basahin din natin yung Gawa 4:4. Ang sabi, gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kaya mga kapatid, nabuo na po yung iglesia sa kamay ng mga apostol. Ibig sabihin, ang katuparan ng sinabi ni Jesus na itatayo ang iglesia ay natupad sa kamay ng mga apostol. At dumami nga. Kaya tamang-tama ang purpose na ang iglesia, ang purpose ay humayo, magbunga, manatili ang bunga at lumaganap. At hito nga, lumaganap na. Basahin din natin yung Gawa 8:12. Ngunit, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. So, from 3,000 and then 5,000, dito naman ang mangaral si Felipe, sumampalataya, nagpabautismo daw yung mga lalaki at babae. Kahit hindi nakita yung bilang, pero alam natin na talagang nag-multiply ang iglesia. Kaya mga kapatid, gayahin natin ang ganitong strategy. Ito po ay galing sa strategy ng ating Panginoong Hesus, na kung saan nagsimula siya, nag-train po siya ng group. Yung mga apostol, konti lang yon, and then nakita natin na nag-multiply. So para mangyari din sa ating church ang growth and multiplication, kahit hindi pa man nangyari ngayon, pero kapag alam natin ang vision ng Panginoon, mangyayari na mangyayari ito. Kaya mga kapatid, we need to follow the strategy of Jesus. Jesus formed the group as a team. Kaya ngayon, maaari tayong magtayo mga kapatid ng life group o anumang gusto nyong ipangalan, cell group. So ano ang layunin? Ang layunin nito is to form the group as a team. Na dito po mag-uumpisa yung paglaganap ng mga grupo, ng mga small group mga kapatid para sa church. And then to preserve the group. Para mapangalagaan po ang bawat miyembro ng iglesia, kailangan i-preserve, ipasok po sila sa ating small group. And then, train the group. Atin po silang turuan. Diyan po yung mga training na gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng coaching, mentoring, para matuto sila. And then, send the group to multiply. Kapag sila'y natuto na, darating ang panahon na gagawa na rin sila ng group, ng cell group, ng life group, maipasa din sa kanila. Yung tinatawag na transition ng vision. Kaya mga kapatid, kung nais nating mag-grow at mag-multiply yung ating church, we need to follow the strategy of Jesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.